Ang isa sa mga bagong kabanatang Hunter x Hunter ay pinamagatang espesyal na pagpupulong at tumutukoy sa pagkatipo ng 12 Zodiacs ukol sa balitang iaanunsyo ni Chidel. Subalit imbes na ang bagong chairman ng Hunter Association na mag-umpisa sa pagkasalita, ay dumating si Vince na nagsasabing may kinakaharap silang malaking problema. At dito niya ipinakita ang isang videotape na naglalaman ng deklarasyon ng isa sa pinakasikat na pinuno sa mundo at ang hari ng Kaken Empire na si Haring Nasubi Huiguru. Inaanyayahan niya ang napakaraming tao na sumama sa kanila papunta sa isang lugar na kayang magbigay ng walang katapusang kayamanan at masaganang hinaharap. Ang lugar na ito ay tinatawag na Dark Continent. Ang Dark Continent ay isang napakalaking parte ng mundo na hindi nakaguhit sa mapang ginagalawan ng ating mga bida. Ayon sa snake ng Zodiacs na sa Gel, dito nagmula ang mga magical beast na naipakilala sa kwento, katulad ng mga hayop na nakita na natin sa serye, mga halimaw sa Hunter Examination at mga kahangahangang nilalang katulad nila Kiriko. Sinabi rin ni Jing noong nagkita sa Lenegon na ang World Tree na kinikilalang pinakamataas na puno sa kanilang mundo ay may ituturing na isang maliit na halaman lamang at tumigil na sa paglaki dahil sa kakulangan ng nutrisyon na nakukuha nito sa lupang napagtaniman. Natiyak niya ito dahil ang tunay na World Tree sa Dark Continent ay may taas na lumalagpas sa atmosfera ng mundo. Ang ibig sabihin, punong-puno ng nutrisyon ng kalupaan ng delikadong kontinente para masuportahan nito ang kinakailangang sustansya ng isang malaking organismo. Tumutugma ito sa sinabi ni Haring Nasubi na ang lugar ay pinaglalagyan ng napakaraming kayamanan. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng kasaganahang kayang ibigay ng kontinente sa kanilang mundo, ang pagpunta sa delikadong lugar ng mga taong nakakaalam ng impormasyon ukol dito ay lubhang ipinagbabawal. Sapagkat sa lahat ng mga paglalakbay na nagtungo sa Dark Continent para kumuha ng yaman ay nagreresulta ng isang malaking sakuna. Hindi lamang sa mga taong nagsagawa ng misyon kundi pati na rin sa mga taong nananahimik sa ligtas na mundo. Kaya dahil dito, 200 taon na ang nakakalipas, nagdesisyon ng V6 o ang grupo ng mga pinuno ng malalaking bansa kasama ang Kakin na pirmahan ng isang kasunduan na nagbabawal sa kahit na sinong tao na pasukin ang Dark Continent. Ang kasunduang ito ay tinatawag na Inviolability Treaty. Subalit ang naging problema kaya nakapag-anunsyo pa rin ng Kaken Empire ng paglalakbay patungo sa kontinente ay dahil pinalitan ni Haring Nasubi ang gobyerno ng kanilang bansa 10 taon na ang nakakalipas. Mula sa bansang nagtataglay ng imperialismong pamumuno patungo sa isang bansang mayroong parlamentaryong demokrasiya. Sa madaling salita, gumawa si Haring Nasubi ng bagong gobyerno na hindi kasama sa naunang V6 na lumagda sa Inviolability Treaty. At ang kanilang hindi pagkilala sa kasunduang hindi naman pinirmahan ng pinuno ng kanilang bagong gobyerno ay hindi magresulta ng anumang parusa mula sa kahit na anong batas ng mundo. Isa itong matalinong aksyon ng isang pinunong nagnanais marating ang Dark Continent. Subalit, kung isa kang normal na taong gusto lamang makapunta sa lugar, pipiliin mo bang sagupain ang panganib ng Dark Continent imbis na manatili na lamang at mamuhay ng tahimik sa ligtas na mundo? Ang kasagutan sa tanong na ito ay napaghandaan na ni Haring Nasubi. Kaya para bigyan ng katapangan ang puso ng lahat ng taong nagnanais na sumama sa paglalakbay ay kinasangkapan niya ang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Isa sa pinakasikat na pinunong minahal ng marami at ang isa sa nakalabas ng walang tinamong kahit na anong pinsala sa Dark Continent. Siya ang nag-iisang si Isaac Netero na sa kasamaang palad ay pumanaw na. Ngunit ginawa siyang introduksyon ng matalinong hari ng Kakin upang bigyan ng kumpiyansa ang mga manonood na magtiwala sa kanyang susunod na ipapakilala at siya ay walang iba kundi ang anak ng dating chairman na si Beyond Netero. Ang pagpapakilala kay Beyond bilang anak ni Isaac Netero ay lubhang pinagdudahan ng mga Zodiacs na nanonood ng videotape na isinalang ni Vince. Nasaksihan nila ng binigkas nito ang paniniwala na kapag itinigil mong subukin ang iyong sariling kakayahan ay kasabay din nitong titigil ang iyong buhay. Mga salitang kapareho ng pinanghawakan ni Isaac Netero noong siya'y nabubuhay. Isinasalaysay din ni Beyond na noong unang panahon, ang mga ninuno ng tao sa ligtas na mundo ay nagbula sa Dark Continent. Isang impormasyong kanyang nakuha dahil sa kanyang pagnanais ng maraming kaalaman. Ugaling kapareho ni meron si Isaac Netero. Sa pagpapatuloy ni Beyond sa kanyang pagsalita, sinabi niya na didispatchahin niya ang kahit na ano o sino mang maging balakid sa pagpunta nila sa misteryosong kontinente na lahat ng klase ng tao, anumang edad, nasyonalidad, trabaho o lahi ay may patas na pagtingin pagdating sa kanilang misyon. Na kinakailangan lamang nilang buong tapang lumahok sa ekspedisyon dahil pinapangako niyang dadalhin niya silang lahat sa Dark Continent. Sa tagpong ito, natapos ang videotape na pinapanood ni Vince sa Zodiacs. Ang padalos-dalos at animoy di pinag-isipang layunin ni Beyond ay kapareho ng paraan kung paano magsagawa ng isang aksyon si Isaac Netero. Kaya,
walang duda na siya ang di pinakilalang anak ng dating chairman ng Hunter Association. Isang bagay na pinilit tanggapin ng Zodiac sa kanilang mga sarili. Bagamat hindi pa rin makapaniwala ang lahat, iniasa ni Vince ang paliwanag ukol kay Beyond sa isa pang videotape na iniwan ni Isaac para sa buong 12 Zodiacs. Isa itong video na kanyang inihanda sa pagkakataon na merong isang taong magpapakilala bilang kanyang anak. Subalit, sa kabila ng kagustuhan nilang panoorin ng video ay hindi ito maaari dahil kabilin-bilin na ng yumaong chairman na kailangan buong 12 Zodiacs ang makakita nito. Nasa kasamaang palad, 10 lamang sa Zodiacs ang nasa pagpupulong samantalang ang dalawa nitong membro na si Jing na kumakatawan sa board at si Paresto na dating rat, vice chairman at chairman ng Hunter Association ay hindi mahanap. Kaya, habang nagdidiskusyon ng mga membro ng Zodiacs kung nasaan ang dalawang nawawalang membro ay ipinagpatuloy ni Cheadle ang kanyang dapat sasabihin bago dumating si Vince. At ito ay ang pag-aklas ni Pareston at Jing sa 12 Zodiacs. Ginawa ito ng dalawang magagaling na user dahil mas ninais nilang maging bahagi sa grupong binuo ni Beyond Netero na tinatawag na Dark Continent Expedition Team. Isang desisyong ipinagkibit balikat na lamang ni Cheadle dahil ang pinakamahalagang dapat nilang isipin ay ang utos na nanggaling mismo sa V5 para sa Hunter Association at ito ay ang pagkitil kay Beyond Netero. Sa utos na ito, nagtapos ang ikaunang kabanata ng Dark Continent Arc. Para mas maintindihan natin, ipapaliwanag ko ng mas maigi ang ilang detalye na nabanggit ko sa parteng ito ng kwento. Ang dahilan kaya gustong tapusin ng V5 at ng Hunter Association si Beyond Netero ay sapagkat siya ang simbolo ng paglalakbay patungo sa delikadong kontinente. At sa oras na mawala siya sa mundo ay kasabay din niyang maglalaho ang motibasyon ng taong lakbayin ng Dark Continent. Subalit, ang misyong ito ng mga Hunters ay lubang napakahirap dahil bukod sa katotohanang nananalaytay sa katawan ni Beyond ang dugo ng kinilalang pinakamagaling na user sa mundo na si Isaac Netero, ay isa rin siyang kahangahangang mandirigma sapagkat si Beyond ay isa sa mga taong nakapunta at nakalabas ng buhay mula sa delikadong lugar. Hindi ko pa rin nababanggit na ang anak ng dating chairman ay pinapalibutan pa ng mga talentadong users na tiyak na makakatulong sa kanyang mabuhay at alisin ang anumang sagabal sa kanilang layunin. Gusto ko lamang ding balikan ang sinabi ni Beyond na ang lahat ay may patas na oportunidad sa pagpunta sa delikadong kontinente, anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, kahit isa kang simpleng mamamayan ng maliit na bansa ay maaari ka pa ring makasama sa paglalakbay. Isa itong bagay na labis na nakakapag-alala sapagkat ang eksaktong binigkas ni Beyond ay isang pangakong dadalhin niya ang mga taong sasama sa paglalayag patungo sa Dark Continent, subalit wala siyang ipinangakong maisasama niya pa ang mga ito pabalik sa ligtas na mundo. Kaya, siguradong ang misyon na ito ay magpapakita ng isang madugong parte ng kwento. Para sa kabanatang ito, may mga importanteng detalye kayong dapat tandaan upang makasunod kayo sa mga susunod na parte ng Dark Continent Arc. Una sa dapat yung tandaan ay ang paglahok ni Jing at ni Pareston sa grupong binuo ni Beyond. At ang ikalawa ay ang nilalaman ng pangalawang video na iniwan ni Isaac Netero sa 12 Zodiacs. Ang mga impormasyong ito ay dapat nyong alalahanin sapagkat ito ang mga bagay na may malaking kontribusyon sa magiging takbo ng serye. At kung ano ito ay ipapaliwanag ko sa mga susunod na pahina ng istorya.